Hello, good morning, good afternoon, good evening in some parts of the world. Of course, we're back with another episode of Marites TV in UAE. And with us here today is one of our special guests. Of course, I'm sure a lot of you have seen him around, have known him. He's in the real estate business on top of being in the corporate world. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Hector Cabrieto. Oy. Hi, Hector. Kumusta? Thank you so much for having me. Thank you for the dinner, napakasarap. Oo nga eh, we just had this wonderful dinner. Of course, we're here in Alriga Restaurant at tikman niyo po dapat yan, yung kanilang lechon manok. Oo nga, no? Because it's charcoal grill, so masarap siya talaga. Anyway, so... Ako naman dito kiss me. Okay, sige. Sir, bago tayo mapunta sa business mo sa home, ano lang ako, curious lang ako dun sa, ano ba talaga yung bakit may mga taong gusto nila ng Rolex? Kasi before po si Sir ay nagtatrabaho sa Rolex. Ano yung ano bang pakiramdam pag may Rolex ka? Ano yung pakiramdam pag nagtitinda ka sa Rolex? At paano mo nakikita na keke yung suot nila? Konting ano lang, konting payo lang gano'n. Nakakahiya ba pag peke ang suot? Nakakakita? Oo naman, lalo na nakakahalubilo mo yung mga taong marunong tumingin. Ang dami ko nabiling Rolex. Oo. May S nga lang sa dulo. Hindi Rolex, Rolex. O Rolex. O sige, pag-usapan natin yung Diyan muna topic tayo na papunta yan. doon, oo. Una, kasi ang sabi nila, fake watches are for fake people. So, meaning, Dinuulit tayong relo, kuya. di kasi, minsan hindi mo naman kailangan magpanggap kung ano yung Mabuti pagkatao wala, mo. kasi magsuot ka ng fake. Kaya, ate dito, Oo. fake watches or fake people. Buti na Oo. Ganun din, let's say, Hindi sa kasabihan lang. yan ang translate natin sa mga bags din. Kung mga bags, siyempre may mga favorite tayong mga brands. LV, mga Gucci, Hermes, Chanel, Ano yan. sir yung pinakamahal mong nahawakang Rolex? Yung pinakamahal ko. Nung panahon ko, sa ano eh, siguro naka 14 years kasi sa Rolex. Yung pinakamahal na nahawakan ko, that time, asa ano lang eh, asa mga 1.2 million dirhams. That time siguro yung Rolex Ice na ano, tawagin. Million dirhams. Rolex Ice. Ice, tawagin. Ano siya? Times 15. So mga ano yan, mga 20, 24 million pesos. Doon yan. Nasa ganun. Hindi, 1.2 1.2 million dirhams. dirham. Oo, so mga 15 million pesos. Oo, mga- Kasi times 15 eh. Di ba ang 1 dirham? Sa 1 million, 15 million eh. Oo, so, yeah. So mga 17. mga Ganyan. 17, Tapos sir, sino yung pinakakilalang tao, pinakamayamang tao na nabentahan mo na sa tagal mo na rin sa Rolex before? Isa lang, bigay ka. Yung kilala lang at saka pinakamayaman. Kilala. Dito, kliyente namin yung ano eh, may-ari ng Damak Property. Yung mismo na-meet mo ba talaga? Hussein Sajuan. Nakita mo, ganda. Tapos, artist po, mga artist. Artist sila bumili sa akin, si kasama ni Vina Morales, yung singer na lalaki, yung laging kasama ni Vina Morales. Yung kumakanta siya sa simbahan ng saan asap. Gary ba rin siya, no? Mas bata. Si Noy Volante. nanalo siya sa singing contest, tapos naging ng asap. Nanalo sa singing contest. Sige, sabihin mo sa amin. Tapos sino pa po? Si yung Prime Minister ng Pakistan, yan, naging kilala namin. Pero that time, hindi siya bumili, pero bumisita sa Nakita mo. amin. Sila Usher, sila Mayweather. Talaga? Oo. Tapos, meron akong hindi ko makakalimutan, si Roger Federer, yung tennis player. Kasi lulasan kasi, yun ang una at huling kita ko sa may bumili ng Rolex coming from my friend. Si Boss Toyo nga, tatlong Rolex yung binili niya worth 8,000 dirhams ang isa. Yung pinakamababa lang siguro. Kasi nasa million sa atin yung 8,000 dirhams. Laki rin yung Baka dirhams. 80,000. 80,000 pala, 80,000 ang isa. 80,000 ang isa.
sa Sarja Gold. Tapos, hindi agad siya lumipad kasi hinintay niya yung parang certificate tsaka yung security, oo. Yun. So, dali-dali, agad yung binayaran naman. Speaking pala yung pagbibili ka ng Rolex or kahit anong mga bigati na brand, number one, bibili ka dapat sa retailer. Kung wala sa official original retailer. store, bibili ka sa trusted na dealer. Bakit? Kasi pag bumili ka ng fake na Rolex or nakaw na Rolex, pag nalaman, pwedeng nilang i-confiscate at isauli sa owner. Ang ganda ng topic natin. Kahapon, topic natin puro ginto. Paano ka makakapag-imbak ng ginto? Ano ba ganun? Di ba kahapon, topic natin. Yan naman, Rolex at bahay mamaya. Yan. Ganun. Tapos, halimbawa, stolen. O, kung bumili ka dun sa hindi mo kilala, paano mo ma-prove na binili mo to sa kanya? Sa sino nga habulin mo kung hindi mo kilala yung pinagbilan mo? Pero sa rin ba, bumili ako ng Rolex. Tapos, siyempre, kailangan ko ibenta. So, binibili rin ba yun ng company ng Rolex? O sa mga mayayaman lang din talaga? Maraming mga store na talagang nagbabayad sila. Example na lang si Paring Hype sa Pilipinas. Yan, sila Paring Cholo, yan, Paring G. Yan yung mga kilalang nasa buy and sell business ng clock and watches. Hindi lang Rolex, sa mga bags din, mga LV yan, may maraming market na. Dami natin pinagkisisan kahapon pa. Yan, ikaw naman. Siguro, in general, kung gusto niyo pong bumili ng Rolex or branded items, yun nga, sabi ni Hector, pupunta kayo sa main store ng brand or dun sa mga trusted or authorized Ano yung nahanap? Ano dapat makita? Yung certificate? Yung certificate. Of course, pag meron ka nun, itatabi niyo yung certificate. Ano sir na yun yung pinakamura sa Rolex? Kakahalaga ng yung iba na gustong bumili na gusto talaga. Merong mga pre-owned let's say mga 70s, 70s era, 80s. Magkano? Pa rin, nasa mga 200,000 my God. pesos 200,000 pesos. Mahal pa din. 20,000, 30,000. Pero that time siguro during 70s baka asa mga 5,000 lang yan siguro. 10,000. So ang resale value talaga niya maganda. Bukod sa nagamit mo siya, in-enjoy mo, Parang investment. Pag kailangan mo ng pera, maibebenta mo rin siya ng Para rin siyang lupa. In a way, pera. diba? Oo. Kasi ganun din. Yung lupa, pag bumili ka, nag-invest ka, after some time, habang tumatagal ang panahon, tumataas ang value. Then, may bibenta mo. Totoo. Diba? Hindi. So para din pag bumili ka ng lupa, dapat trusted person din ang The same pagbibilan thing. mo. Oo. Kasi pwede kang mabudol Pero yung nagpapanggap na siya may-ari, Meron din gano'n? pwedeng peki yung title kung hindi ka marunong tumingin mga Okay. title. So pwede ka rin mabudol. Kaya dapat talaga trusted yung pagbibilan mo. Okay. So hindi lang yan kung minsan dahil mura, gusto mong bilhin. Mas mainam na bibili ka ng something na may peace of mind ka. At saka tapos, gano'ng katagal na po kayo dito bali sa Dubai? Dumating ako dito unang-una 2001. 2001. So that's 25 years? 25 years. 25 years Binata ago. ba? Okay, ganito. Going back 25 years ago sa ngayon, marami na bang mga Pilipino ang marunong at nag-i-invest sa property compared to those days? In the past, wala kang makikitang bumibili. Una is hindi pwedeng bumili ang expat ng property. Oh, yun, 20 years ago, wala pang So, nagkaroon lang ng tatawag na freehold property sa Dubai, siguro mga 2012, ganyan Okay. Nag-start yung pagbebenta ng property sa mga expats. Okay. So, kung nag-start tayo mag-invest, that time, baka ang value ng property natin sobra-sobra mataas. Mataas na, no? Pangalawa, walang gusto mag-invest kasi ang mindset nating mga Pilipino noon, isang kontrata lang tayo, uwi na tayo. Diba? Ang mindset natin, isang contract, 2 years lang, uwi na ako, Yan, gano'n. Milyonaryo na 2 years tayo. lang, mag-iipon ako, tapos mag-business na lang ako sa Pilipinas, diba? Pero,
dumating ang panahon, nakadalawang kontrata na, tatlo. Hanggang- Ngayon, dekada na tayo na nandito. True. So, yun ang Hanggang hindi natin na ano. Tapos sir, ano naman po yung kaibahan ngayon nung, may nakita ko pinapost kayo yung rent to own ngayon. Yung rent to own, bigyan nga kayo sir na advice dun sa mga taong gustong mag-invest sa kagaya ng rent to own. Kasi dati sa Pilipinas ka lang pwedeng bumili. Ngayon No. pwede ka na palang bumili rito. Ano yung may papayo nyo sa mga gusto sa ganun? Okay. Pagdating kasi sa pagpupundar sa bahay dito sa Dubai, una, calculate natin let's talk about numbers. Kung ang renta natin sa bahay, example kung mayroon kang 1-bedroom flat dito sa area natin, Dera, siguro ang halaga niya is nasa mga 60K per year or 5,000 per month. 1 bedroom. 1 bedroom. Kasi nag-rent ako before ng studio, 35. Dito lang sa likod ng malapit sa Coral Deira. Oo. So, Okay. ibig sabihin, kung 10 years ka na nagre-renta, 620,000. ikaw na ang nagbayad ng property ng landlord mo Dito yon sa UAE. dito sa UAE. So, dapat pala, 10 years ago, bumili na tayo ng property at yung pinangre-renta natin, yun na yung ating pinambayad para maging atin pa yung property. So, yun ang hindi natin na, dahil nga sa mindset natin na short term lang tayo dito sa ibang bansa. At saka, hindi rin nagbibenta ang government noon Oo. sa expats. Oo. Di ba? Lately na lang nila inopen Oo. yon. Okay. So, yun yung nakikita Yung natin difference. advantage din ng kung bibili tayo ng sarili natin property. Una, yun nga, ma-save natin yung renta. Plus, meron pang hidden opportunity. Na pag bumili tayo ng property, yung may golden visa, merong residence visa, merong green visa pa na tatawag. Pero ang problema mo lang kasi, pag bibili ka ng property, dapat meron kang perang pang down. Yun ang Di ba? Which is yun ang malaki. Yun ang malaki. Pero, merong mga workaround kasi. Yun ang na example let's say ang property is worth 500,000. Example lang So, ang 20% ng 500,000 is 100,000. 100,000. Yes. Plus kasi meron pang mga fees na dapat bayaran like yung DLG fees na direkta sa government plus other mga fees pa. So, halos kailangan mong maglabas ng mga 27-30%. Pero kasi yung 100,000, pwede mo kasing i-loan, personal loan. As a personal loan mo sa bangko. Oo, meron mga workaround na yung mga mortgage company, meron silang way na pati yung pang down payment mo, pwede mong may loan sa bangko. Halimbawa, ikaw, capacity mo pala is 1 million. Pero i-loan mo lang ng property is 500,000. So pwede ka mag-loan plus mortgage plus yung personal loan para ma-cover mo pati yung Actually, down payment. yeah, to think about it. Kasi since ako sarili ko license ko, at one stage, nagpapautang sa akin ng bangko eh. Sabi niya, Albert, we can give you 1.8. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Takot pa ako. Totoo. Kung alam ko na yung property noon, kinuha ko na sana yun, binenta ko ng property, tapos eventually nagpaparent, parang gano'n, di ba? Tapos kumikita na. Okay. Yes, now understand. Tapos ang nakakatuwa ngayon, since marami ng mga Pilipino ang nakakalam na pwede na nga tayong bumili ng property, kung nakikita nila sa social media yung How to be Dubai Landlord, yun yung na nga group yun, namin yun. How to be Dubai Landlord. Yun ang yung group isa sa namin. campaign ng yung group nyo which is Homes. Filipino Diba? Homes. Filipino Homes. Okay. So yan yung yan yung isa sa mga pinakamagandang, let's say, advocacy ng group na para ma-educate ang mga tao na pwede rin pala silang bumili ng property. So yun, dahan-dahan na-convert natin yung mga tenant na nagiging landlord. At saka siguro especially dun sa mga mag-asawa. Kasi combine yung salary nila no? Di ba? Kunyari, mag-asawa kayo, parang nagtatrabaho, pwedeng mag-loan lang ng 50,000 isa, 50,000 isa, para maka-loan ng 100,000. Kung gano'n, para mas magaang kung tutuusin. Conjugal ba yun? Dito sa Asawa? sa UAE kasi wala silang conjugal property na automatic kahit yung Isa lalaki, lang. kung yung lalaki ang mag-invest, automatic Siya pati lang. yung wife. Hindi. Dito Hindi. walang kailangan Automatic siya yung lang. asawa. Hindi automatic, di ba? Hindi. Hindi automatic. Hindi. Okay. So, Siya lang. dapat mag-aano pa siya ng will. Okay. Will and Lalagyan niya sa na, will. na if ever man na Anong may mangyari sa kanya? ito yung beneficiary. Okay. Yun.
Tapos, ang maganda pa kasi dito, doon nga sa visa. Let's say, ang value ng property mo is 750,000. Meron kang 2 years residence visa. Okay. Being an investor sa property. Okay. So, So, kailan papasok yung Golden Visa? Pag mga 1 million na above. 2 million. 2 million and above. Meron pang yung nasa in-between ng investor sa ng Golden Visa, yung Green Visa. So, 5 Kaya years manalo naman. pala ako ng loto. Okay. Yun ang- Nanalo ka ng 1 million, kulang ka pa ng 1 million para maging Golden Visa. Bili na lang ako ng Golden Visa. ang kasi, sa Golden Visa, kahit hindi pa fully paid yung 2 Property. million, Ah. yung property, ka na, Basta meron ka ng eligible ka document. na mag-process ng mo, mag-apply ng Golden Visa. ng Golden Pero Visa. sir, ilang taon ka na o ilang buwan ka na dito sa Phil na yan sa ginagawa mo? Nag-start ako January, Etong last January year, lang. Last year. Kamusta naman po yung mga Pilipino natin? Kaya ba niya makipagsabayan sa ibang lahi na nakakabili rin talaga? O Sa- konti lang sila? Sa experience namin, sobrang dami ng Pilipino ang nag-invest. Sobra. Sure. Okay. Kasi ako mismo, Parang mahal di ba? Parang hindi. Hindi, siguro yung iba nga, yung matatagal na dito, may mga naipon na. Magaganda ang Yung mga trabaho. mag-asawa, oo. kami mismo kasi bumili na kami. Wow! Kami. Kaya pala nagpakain siya. Hindi naman, kasi gagamitin din namin Para sa mga bata. para sa mga anak namin. So The future. since nasa Save nyo na. almost 15 na kami, ang nasa isip namin is retirement, na kahit yung mga anak namin magkaroon ng sarili family, Oh, lalo't lalaki. kami, pwede kami mag-stay dito. Na Saka anytime. sabi nga nila, pag ang lalaki anak mo, kaya mo maging kawawa, ang mga bata, so dapat meron sila. Kasi may mga magulang na gusto ko yan, pero ano bang meron ng ang pamilya mo? Ano ba? Doon kawawa ang mga lalaki sa side ng lalaki. Diba? Kung talagang gusto niya mapangasawa yung mga prominenteng pamilya rin na may sinasabi. Yung ginawa nga namin is nag-loan kami para sa down payment. Tapos, Tulungan niya na lang. pag nag-handover na, kasi sa 2027 pa yung yung handover. So, pag nag-handover siya ng 2027, doon naman kami magmo-mortgage para dun sa niya. Ang kasi pag nag-mortgage kami, in 10 years time, asa 2,000 per month na kami. So, imagine mo. So, yung bali, nakakatulong din yung pag nakakabenta ka, nakakabawas mo sa bayad mo sa may percent ka, di ba? Yung babayad sa'yo ng home, yung kinikita mo sa homes, pwede mong ibayad din sa bibili ng property. Siyempre. Okay. Kasi mo na yun, commission mo na yun. Ibabato mo na lang. Oo. Saka yun. Dito kasi mas madali yung release ng commission. Hindi tulad nung sa Pilipinas kasi na kailangan nabayaran muna yung equity. A certain percentage. Oo. Pag siya mag-release. Mag-release. Dito kasi, since pag napag-down na siya na client, napirmahan yung sales contract, doon, meron ang 1 month na mag-aantay, ma-release yung commission. Yun. So, mabilis ang release. Oo. Ang knowledgeable tayo, kang gabi pa kami. Oh, yun nga din, kaya din maganda tong platform nyo na may marites na magkikwento na meron palang opportunity sa property din ng mga Pilipino. Diba? Oh, kasi marami pang hindi nakakaalam. Oo, kaya tama Up to na this yung moment. mamarites natin yan. Sayang. So, anong advice mo dun sa mga viewers natin na papaano ba ang pinakamabilis na proseso para mapabilang sila sa mga landowners? Number 1, kung financially capable sila, ang minimum na na salaries sa mga 10-12,000 lang. Actually. So pag 10-12,000 Eligible ka na. oo, sa mga 800,000 Kasi na yun ang sweldo ko nung bagong dating ako dito sa UAE, year 2009. 10 ang bigay sa akin. Oh, so yun. So pag ganun na, for sure marami diyang mga Pinoy, hindi lang 10, 15, 20, 30k ang sahod. So maganda kasi na maglaan sila ng budget para sa investment. Yung kasing investment sa property,
Di ba? Yan yung isa sa mga pinakamalaking pinaggagastusan natin. So, pag kinonvert natin yan, tatawag yan na forced investment, forced savings. Na pinipersa mo yung sarili mo na mag-save para sa sarili mo. Kesa kasi, pag hawak natin yung pera natin, alam naman to natin na meron, Madaling gumastos. may magna-message, pahiram ng ganyan. Lalo sa Pilipinas. Oo. So, So, may magustuhan ka, punta ka ng mall, bili ka nito, bili ka nun, Correct. sapatos, bag, Oo. damit, kung ano-ano. so pag nauna yung yung paglalaan mo sa savings mo, sigurado may pondo ka para sa future mo. Baka hindi ka So, mahirapan. yun ang first step. Narinig nyo, ladies and gentlemen, kailangan talaga mag-force savings, ika nga. Okay. Tapos, Second, maghanap ka ng trusted na advisor. okay, Kasi, that knows about property in Dubai. oo, kasi Especially. dapat kasi yung pipiliin mo na property, una, dapat convenient sa location mo. Yes? Okay. Kasi pwede kasing sinabi sa'yo na mura to. Ang problema naman, super layo sa Ah. sa workplace mo. Yes. Super layo sa school ng mga anak mo. So, imbis na makatipid ka, madadagdagan ka ng gas. Kasi may gas ka, may salit ka, yung transportation ng anak mo. Tapos, sayang yung oras ng biyahe mo. So, location. So, Location. yung number 2, pipili ka ng registered or official. Oo. Tapos, yung pipiliin mong property, maganda ang location. Okay. Okay, tapos, Dapat din, pili ka rin ng property developer na trusted at quality yung kanyang project. mga project. Oo. Kasi ngayon dumarami ang mga project dito sa Dubai. Oo. Before bilang na bilang lang, no? Pero ngayon maraming mga dumarating. So you have to be sure na maganda ang record nila, Oo. na maganda yun na yung mga natapos nila, na meron na silang mga property existing. Nakakatakot kasi minsan sasabihin, nagbayad ka, sasabihin, ang handover after 2 years. Minsan delayed ng 5 years. Totoo. Yes. Yes. So sayang yung mo. Sayang yung time and investment mo. effort and investment. Okay. Tapos, Tapos? yung pang so location, Mhm. developer, Mhm. dapat din din sa'yo. Eksakto sa sa finances mo. Okay. Huwag kang kukuha ng hindi mo kaya. Correct. Nga. Kasi baka mahulugan mo ng 2 beses, 3 beses. After nun, wala na. Sayang yung binulog mo. So, yun din. So, dapat Yan inaaral nangyari yan. sa yung budget. Sa mag-measure ibang O meron kasi mga property kung gano'n, especially kasi minsan nakukuha tayo, mababa ang down payment ngayon, kumuha ka na, mura ngayon. So kaya mo, no? 2-3 buwan, pagtapos nun, Yan. hindi mo na kaya. O yung pagkatapos ng equity, nung down payment, yung tawag dito, yung loan takeout na from bank, minsan hindi pala kasakto sa budget mo. So, Okay. lusaw ang pera mo, sayang. Okay. Kasi Tapos, dapat pala yung mga bibilit, may mga konti lang ang kinikita, dapat honest din sila magsabi na ito lang kaya ko, ito lang. Dahil at the end sila rin na magsasuffer. Oo Sayang naman. lang yung pera nila. Sayang. Kasi ibang mga Pilipino, sige. yung ibang mga Yan lang, yung, ayan. yung ibang mga Pilipino kasi hindi na sinasabi yung income nila, hindi sinasabi nila makapagyabang baga yung iba. Kasi ito kinikita ko, ganito yung ganito ko. Yung broker agent din, dapat talaga pina-qualify. Para talaga, siyempre, long-term din ang kailangan mo na relationship. Kasi yung mga client mo na yan, diyan na magbibigay siya ng next client mo. Pag maganda yung pagka-explain mo at sila, alam nila na maayos at na handover ng maayos ang bahay. Siyempre, yung pagpapasalamat yan, hindi natatapos lang doon sa paglipat nila. Magdadala yan ng isang kaibigan, 2 kaibigan, 3, hanggang Yes. magkakapit-bahay na sila sa isang building. Okay. Okay po, meron pa? Ano pa? So, How they see you, paano kanila makikita, paano kanila may invite, paano kanila, so sabi at least malaman nila. siyempre, una, salamat Direk Albert at kay Rami. At dahil nagkaroon kami ng ganitong chismisan, ganitong pagmamarites, siyempre, Payaman. imamarites ko na rin yung aking social media. Paki-follow din po, Pinoy sa Dubai Diaries, yan. So,
baka nag-pop up na rin sa inyo yung aking social media page. Tapos Filipino Home, syempre. So yan yung number 1 na real estate marketing company sa Pilipinas na ngayon dinala at dinuduplicate namin dito sa Dubai. Siyempre, salamat din kay Boss Anthony Loterio sa opportunity. Oh, kay Boss Anton. Siyempre, kay Boss Mitch. Ay, Sir Ma'am Mitch. Ayan. May kababayan. Ayaw nga, no? Oo, from Cavite. So, May ang piyesta sa atin. Second week. May 15 in Ligtong Rosario, Cavite. Isa yan sila sa mga kilalang pamilya sa Ligtong Rosario, Cavite. Yan sila ni Ma'am Malu. Ayaw nga, no? Oo, kasi ano sila ano sila, taga from rag to riches. Nagsikap yung mga magulang niya, nagtinda ng ganito, nagtinapad. Sila makakapagsabi, yan na sila ngayon. Pero magaling. Kaya, saludo ko sa magkapatid Magaling na yan sila, Boss Mitch, sila, Boss Charlie. Oo, nakita ko rin yung ups and down ni Ma'am Mitch na at least masaya ko. Nakakabalik na siya. Oo, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya i-duplicate yung ginawa ni Boss Mitch na dito. Kung paano niya i-develop. Yun yung sasabi ko na natutunan daw kay Boss Mitch, yung bang nasasabi ko na huwag mo hindi mga detractors lang sila. Natural, wala naman taong hindi nadadapa, wala naman taong hindi, diba? Ang atin lang, kagaya na pagsabi ko kay Kuya na tayo lang naman, gusto lang naman natin kumita kahit papaano at may pambayad ng bahay, makain. Eh, minsan kasi may sumasablay na hindi natin alam. Iba naman kasi yung ginagawa mo na sakit na yun. Oo. Kesa dun sa nagtinatry lang natin yung luck natin, iba pa rin yun. Diba? Pero one day, Yun na nga. Nakita ko kay Ma'am Mitch yun. Kaya sa salute Ma'am Mitch, nakita ko sa, I know, ng pinagdaanan niya matindi din. So, I'm there. Yun din, bukod nga sa pag-i-invest dito sa UAE, ina-advise din namin na kung ang budget nyo ay hindi pa sapat para sa Dubai, mag-invest kayo sa Pinas. Bago tayo magtapos, pwede rin siguro kami kung sino gustong pwedeng magbenta. Paano Welcome din. Ayun. So, syempre, Para kumita din kahit paano. wini-welcome din namin yung mga Pilipino dyan na gustong i-marites ang pagbebenta ng bahay at lote sa Dubai or sa Pilipinas. Welcome kayo sa amin. Follow nyo lang ang aming social media pages, Hector Cabrieto sa kayong Pinoy sa Dubai Diary. So magla-launch kami ng isang big event kung paano kayo makaka-join sa Filipino Homes to be one of the global partners. Ayun na nga. Ay, ilalagay ni Direk Albert naman yung number. Number. And then, just number this. Pag ano po yan? Oo, Parunong na ako. Check the number first. Sir Below, Hector. Below. Yan. Siyempre, like and share, Like no? and share. Yun, lalo na sa mga bago, make sure that you like and subscribe para po makapagbigay pa kami ng more marites, of course, sa inyo. O kung natuwa sila sa pagmamarites natin dito, saka siyempre kay Direk, saka kay Ma'am si Rami, no? So sana mas marami pang baka panood Yes po. ng ganitong klaseng marites. Yes. Well, there you are, ladies and gentlemen. Would like to, of course, thanks Sir Hector, of course, Rami, in behalf of Marites TV in UAE. Thank you very much, and we'll see you on the next episode. Bye-bye. Salamat sa dinner. And cut.